puntahan natin yung topic ng kay Sara Duterte. Kasi mga kababayan, nakakagulat. Nakakagulat to. Oo. Si Sara Duterte, ipapapsychiatrist na. Oo. Ipapapsychiatrist na si Sara Duterte, mga kababayan. Yan ay magaganap sa impeachment. Imagine, mga kababayan, masaspsych eval si Sara Duterte in front of 70 million Filipinos na botante. Doon siya masaspsych test. Oo, saya-saya nun. Yan ang balita kanina. Kahapon pala. Sana ba yun ako? Ayun. Sabi ng GMA. Puntahan natin. Yan. Sabi ng GMA. Psychiatrist kabilang sa reserve witness ng prosecution kaugnay ng assassination threats sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayan talaga, oh. Nag-imbita sila ng psychiatrist. Kabilang ang isang psychiatrist sa mga inilistang reserve witness ng House Prosecution Panel kaugnay ng Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naturang article ay tumatalakay sa threat, grave threat. Ayon sa prosecution, layunin ng pagpapatawag sa nasabing eksperto na magbigay ng isang objective o objetibong pagsusuri upang matukoy kung seryoso ang mga binitawang pahayag at hindi lamang biro. Actually, hindi naman niya sinabi na na biro yung mga niya. Sinabi nga niya, no joke, no joke. Asa na ba? Mayroon pa akong copy ng video na yun. Wait lang, kunin natin. Kasi sinabi niya, hindi biro yun eh. No joke daw eh. Saan nila mismo nanggaling yun? So, wag nating isiping joke. Kasi di talaga siya joke. Ayan, Duterte crap. Oo, ayan. Ito. Panorin natin, guys. Alam, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Oh, di ba? No joke. Nagbilin no joke daw eh. na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. Oh, isa ka sa mga problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Alam, ma'am. Wait na. Sabi, kahit saan daw siya pumunta, sinasabi daw sa kanya, binoto lang daw nila si PBBM dahil sinabi daw ni Sara na iboto daw siya. Eh, sino lang ba mga nakakasama niya? Try mo pumunta sa mga lugar na walang DDS. Di ba? Di ba? No joke talaga. So, hindi siya nagbibiro. Siya na mismo nagsabi, no joke. Kasi sabi pa, nabibiro. Pero alam nyo, maganda yung may psychiatrist niya. Ano bakit? Kailangan kasi maipaliwanag sa atin kasi hindi natin naiintindihan na may mga tao palang katulad ni Sara Duterte na ganyang ka doble cara. Kasi usually mga ganyang klaseng tao na napapanood ko lang sa pelikula eh. Tapos ang title ng pelikula mga psycho. Yung yung mabait sa umpisa. Tapos pag nakilala mo yung ugali habang tumatagal yung pelikula, nakikita mo yung mga galawan niyang psychotic. Di ba? So umpisa parang, di ba, parang ang bait-bait. Tapos habang tumatagal, malalaman mo sa pelikula na baliw pala. So hindi ako magtataka. Oo, na may ganun palang side si Sara Duterte. Lahat tayo nabudol dyan eh. Lahat tayo nabudol dyan. Lahat tayo. Ngayon, mga kababayan,
ito yung komento ng mga prosecutors tungkol diyan. Kung bakit sila nag-invite ng psychiatrist. Regarding sir dun sa may isa sa mga reserve witnesses ng Article 4, upon checking here kasama po ay isang psychiatrist. Does it mean sir na isa po sa tinitingnan natin na anggulo, kaya po nasabi ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay po niya ang first couple and even the former House Speaker is because merong mental challenge or issue about the mental state of the Vice President? Again, as I mentioned a while ago when this same question was asked, we cannot yet go into the details about the exact testimonies that our witnesses will give. But what I can say is that this witness will be relevant in establishing the charges. So particularly here, the charge concerning grave threats. So it could establish a lot of things. Among other things will be the seriousness of the threats. The fact that when it was made, it was not made in jest. That you could see from the words used, the actuation and everything, and what was done during and after, or even before, or consistent with the position that the threat was seriously made, and there was very intention to produce that intended effect, which is to threaten the recipients of this statements. Just to add to that explanation ni Attorney Jay, the psychiatrist would be objective in trying to respond to the question of either the defense and the prosecution. We can establish an expert analysis as to the seriousness, to establish nga, sabi nga ni Attorney Jay, the seriousness. Nobody can actually be able to establish seriousness of these threats, other than, I guess, someone who has the expertise to objectively assess the utterances. Kung ibang malalagay dyan, alam natin baka maging partisan. Ito ang magiging possible na kanyang magiging testimonya ay doon lang sa sinasabi ni Attorney Jay na serious ba itong allegation na ito? I mean, itong utterances na ito. So it's an expert view on an assessment on whether these threats are made with seriousness. So I think the expert analysis, someone who is objective and non-partisan, is the right witness to establish to the court that yes, indeed, these allegations and these threats are made with seriousness. Habol ko na rin. If ever, I'm just curious, sabihin ng psychiatrist na merong mental issue or mental challenge itong si PP Sara. Mental challenge. Possible na mangyari doon sa resulta ng impeachment? I'll take this one, Jay. I'll take this one. First, we don't preempt. Again, we will not predict what would be the exchanges, the questions of the House prosecution panel, and also the cross examination of the defense in the event that the psychiatrist will be presented before the court. So again, let's go back to the explanation of Attorney Jay Tolosa, that part of the presentation of the House prosecution team as far as the threat is concerned is to establish the seriousness. Kasi the defense is saying that this is kumbaga parang hindi naman to talagang threat eh. Yung iba sabi nila it's a figures of speech. Yun. Narinig natin yan sa kanila. Di pa nga figure eh. Freedom daw eh. Pa naman sabi nila, hindi naman talaga ito threat kasi conditional threat eh. So ibig sabihin the defense is saying that these are made in probably in jest or because of yung spur of the moment, etc. So the only way for the public to know that these threats are made in seriousness, with clarity and with seriousness, is for an expert to observe and assess the utterances of threats against the president, the first lady, and the former speaker. Yun lang po. That's the only purpose for the defense to include, for the prosecution panel to include an expert on the subject matter when it comes to the seriousness of the threats made by the vice president against three personalities. Yun. Ang problema mga kababayan, isa sa mga depensa nila ngayon hindi lang figure of speech yung grave threat. Oo, ang sinasabi nila freedom of speech. Ayun, hindi sa figure, freedom of speech daw 'yun, guys. Freedom. Hindi figure. Sara Duterte cites free speech
lack of evidence in reply to impeachment articles. Oo. Ang sabi niya, natin basahin muna yung sa iba. Focus tayo dun sa threat. Sa grave threat. On the threat supposedly made in a live video on November 2024 against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and then Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Duterte's camp said respondent merely exercised constitutionally protected speech in opposition to the policies, conduct, actuations, and overreach of the current administration. Freedom of expression is accorded with primacy and high esteem in our jurisdiction as it is a fundamental postulate of our constitutional systems. It applies not only to those who are favorably received, but also those that offend, shock, or disturb. It added, no proof was shown that the respondent actually contracted an assassin. There is no threat because the respondent merely answered a reporter, it's not a reporter, about a certain Operation Romanov against her and her family. Her response was neither a factual assertion of any factual threat, not nor with intent to do harm. Oh, yun ang sabi niya. There was no proof that the respondent actually contracted an assassin to kill the president, the first lady, and the former speaker of the House. Alam naman ng mga abogado na to na mali yung sinasabi nila. Pero syempre mga kababayan, pag tatanggol na si Sara, bayad sila ni Sara. Alam nila yan. Alam nila mga kababayan na ang freedom of expression, ang grave threats are not covered by freedom of expression. Kasi, basic guys, meron yung parusang grave threats sa RPC. Pinaparusahan ng grave threats sa revised penal code. Paano magiging constitutionally protected yun? Ay, nakakainis. Oo, alam niyo mga kababayan, mga abogado naman to Pero inuuto nila ang taong bayan. Oo, at pilit nilang naglo-low bending sila para kay Sara Duterte. Alam naman na natin yun Paano magiging constitutionally protected ang isang bagay na pinaparusahan ng revised penal code? Diba? Mga kababayan, mga kutsero, common sense na lang. Common sense. Paano po protektahan ng konstitusyon ang isang bagay na pinaparusahan ng revised penal code? Sige nga. Ano bang article yun? Wait. Grave threats. Article 282. Light threat, 283. Other light threats, 285. O, see? Pinaparusahan ng revised penal code At saka mga kababayan, ang pinag-uusapan ho dito, hindi yung yung actual pag-contract ng assassin. Although sinabi na niya mismo, sa kanya mismo nanggaling Sa kanya mismo nanggaling na nag-contract siya ng assassin So, it's just using her words against her. Pero hindi ho yun ang point. Ang point is, doon pa lang sa pag-utter niya na kapag namatay ako, patayin mo ang presidente, first lady at house speaker, yun pa lang grave threat na yun. Hindi mo kailangan i-prove na mayroong assassin. Nagbanta ka na dun Alam naman nila yan. Pero syempre, mga kababayan, kasi nga binabayaran sila ng kliyente na ng milyon-milyon, alam nga naman di sila magsinungaling para kay Sara Duterte, di ba? Nabayaran sila milyon-milyon dun Abogado sila dun O so magsisinungaling sila para kay Sara Duterte. Pero yun na yun. Yun na yun. So, good luck. Good luck. Ang hirap nun Hirap depensahan nun. Sobra. Kasi incriminating na yun But anyway. So parte daw yun ng kanyang freedom of speech and expression. Oo. Hindi rin. Ang tanong, i-impeach ba siya? Kahit na ma-prove. O i-convict ba siya? We don't know. Kaya nga ito yung ito yung delikado actually sa impeachment. Kahit na mailabas mo lahat ng ebidensya, mapatunayan mo na corrupt si Sara, na bayolente si Sara, at kung ano-ano pa. At mapatunayan mong lahat yun. Kung ang iyong mga huwes, meron kang DDS chinadors, mahirap. Mahirap pa rin ang laban. Mahirap pa rin ang laban.
So, tingnan natin mamaya. Kung sa July 6 pala ako ano mangyayari. But I'm hoping really that yung mga senators will see through their politics, na hindi muna nila titingnan ang kanilang mga politika. At uunahin nilang i-prioritize ang interest ng bansa. At isa po sa interest ng bansa na kailangan natin matanggal si Sara Duterte. Kasi she's really a detrimental element dito sa bansang Pilipinas.